Okay guys, this is News Listener by Angelo and salamat po sa mga manonood. Pag-usapan naman natin si Harry Roque at kung saan si Harry Roque nasa Netherlands nagwawakwak na ay dapat patalsikin na si Senator Risa Hontiveros. Okay, bakit kaya gusto niyang patalsikin si Risa Hontiveros at mukhang pinaalala ulit ni Harry Roque yung PhilHealth issue laban kay Senator Risa Hontiveros. Okay, so pakinggan natin yung ah, wakwak ni ni Harry Roque. Ito. Virus, nakakadiri ka kasi madali ka magmalinis. Hanggang ngayon, hindi mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging director ng PhilHealth at Aba. Okay. Imagine na parang lumalabas yung kaniyang yung kaniyang pagkalalaki. Ah. Okay. katutak na advertisement ang ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yon. Huwag mo sabihin hindi mo ginamit Hmm. talaga ang pera ng PhilHealth para ikay manalo sa eleksyon na yun, ha? Ay, nako. Tapos, ang nakakabuhisit talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung sino na sila lang yung malinis. Pero, Aba. ang dami naman nilang putik sa mga mukha. O kita mo itong gawain to. Gawain ba ng matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo para lang magipit ang isang tao na walang kasalanan? O tapos akala Hmm. mo kung sinong kami lang ang malinis sa bayan na ito, kami lang ang dapat maglingkod. Actually, hindi naman siguro sinabi ni Senator Risa na sila lang yung malinis. Wala namang taong malinis, 'di ba? Yung walang taong perpekto. Ba. Kaya na-turn off ang taong bayan sa inyo. Bakit pa sumikat si Tatay Digong? Kasi walang kaplastikan. Inaamin niya tao siya. Walang kaplastikan pero sinungaling, 'di ba? Hindi na sinungaling, eh, ano pa, ah, pa tumbling-tumbling din yung utak. Okay? 'Wag natin sabihin na ano siya, na totoong tao siya. Ah, okay. Amin niya, hindi siya perpekto. Meron siyang mga kahinaan. Ano ngayon? Basta nagmamahal siya sa bayan. Hindi gaya niyo na talagang kami lang ang malinis, kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakasuka Hmm. ka. So guys, imagine, 'di ba? He was a human rights lawyer, an international accredited lawyer by ICC. So anong nangyari sa kanya? Nung nasa taas siya, boom, pumunta siya sa ilalim. Kasi sa mga involvement ng human trafficking sa Pogo, naging spokesman siya ni Duterte. Kahit anong sabihin ni Duterte, binabaligtad nila, 'di ba? Imaginein mo 'yan, from a well-known lawyer, now a fugitive of the law. Okay. Siya ang nakakahiya, siya ang nakakasuka. Okay, now, sinabi ni Harry Roque yung PhilHealth issue, 'di ba? Papakita ko sa inyo, you can use the Gemini ng Google, okay? May makikita dito na hindi involved si Senator Risa, okay? So, ang sinabi ko dito, can you tell me if Senator Risa was involved in the PhilHealth scam? It sabi niya, Senator Risa has not been found to be involved in the PhilHealth scam. In fact, she has actively called for investigation into alleged misuse of PhilHealth funds, including the ghost dialysis treatments, proposed measure to deter fraud within the agency. She also sought an audit for PhilHealth's case-based payment system. There have been false claims circulating online allege her involvement. Actually, matagal na 'tong issue na 'to, eh, 'di ba? And it's been years na binabalik-balik ng mga DDS at ng mga makaduterteng katulad ni Harry Roque na mukhang lumalabas na sa kanyang ah, skin, 'di ba? Okay. Ang daming nagsasabing sabi na akla, 'di ba?
Okay, may kita mo naman dun sa kanyang pananalita, 'di ba? And guys, kung meron kayong nakitang ganito, na nagsasabi na si Senator Risa ay involved sa PhilHealth, hindi po dapat tayo maniwala kasi hindi po siya included, okay? At fake news po ang lumalabas doon. Okay, guys? Okay. So, kung titignan nyo, click nyo lang sources. And yon may kita nyo kung sino ang mga sources dito. Alright? Okay, guys. So, thank you for listening. Wag tayo maniwala kay Harry Roque. Okay? Kasi siya mismo, isang lawyer, ay naglalabas ng mga fake news. Diba? Siya ang nakakahiya. Alright? So, thank you guys for listening and I'll see you in the next video. Bye!